guys, so welcome dito sa ating YouTube channel. Ito na yung lesson 15 sa ating complex analysis. So probably ito yung start ng final term natin. Okay, so let's talk about the trigonometric function. So if z is any complex number, then we have sin z is equal to e raised to iz minus e raised to negative iz all over 2i. Then cosine is equal to e raised to iz plus e raised to negative iz over 2. So saan to nanggaling? Saan nanggaling yung identity niyan? Nanggaling yan sa Euler's identity. So kung naalala mo yung Euler's formula, Kung naalala mo yung Euler's formula, so once na dinerive mo yun, makukuha mo yung sine sa cosine doon. So kung naalala mo yung e raised to i theta is equal to cosine theta plus I sin theta. So, ang gagawin mo lang doon, kung gusto mong kunin yung cosine, magdadeduct ka lang. So, mag-multiply ka lang or mag-add ka lang. Dalawang equation, i-add mo lang yun. Kunin mo lang yung e raised to i theta, tapos e raised to negative i theta. Tapos, ang gawin mo lang, matanggal mo lang doon yung cosine. Saka isa naman, tanggalin mo yung sine. Tapos, madiderive mo na yung mga yan. Okay? So, hindi ka na concern yun kasi any identity naman. At the same time, yan talaga yung naman yan yung sa ating trigonometric function. So, whenever meron kang sin z, yun yung ibig sabihin. So, meaning, yung z na yun, ipapalit mo sa sin na yan. So, sa mga z na yan. Okay? So, let's start tayo dun sa example. Kasi medyo mahaba din tong video na to. So, examples. So, for letter A, sin 2i plus 3. So, let us evaluate sin 2i plus 3. So, using yung ating identity na binigay. Okay? So, rate lang dito na siya. So, by sin function, that is equivalent sa e raised to I times, ito yung 2i plus 3 minus e raised to negative I times 2i plus 3. Okay, all over 2i. Okay, so sorry, medyo malaki talaga siya or medyo malawak. Then, siyempre, multiply natin yung i doon. This is equivalent sa e. So, I times 2i, that is negative 2. So, that's negative 2 plus 3i minus negative i times 2i, that is positive 2. So, that is e raised sa positive 2. Okay, then minus 3i. Kasi negative pang multiply all over 2i. Okay, lagay ko nga dito yung sign yung minus. Okay, next is syempre pag hiwa-hiwalayin natin yung mga value na yan. So this is equal sa, dito ko na nalagay medyo mataas. So e raised sa negative 2 times e raised sa 3i minus e raised sa 2 times e raised to negative 3i all over 2i. Okay, so we need to simplify. Ito kasi yung goal natin. Kailangan matanggal mo yung kailangan mapaghiwalay mo yung mga real number saka imaginary unit. So meaning dapat yung imaginary unit nasa isang i lang siya. So yung pagsamahin siya doon. Okay, so syempre simplify natin further tong numerator na yan. So in numerator, this can be equal, this is equal sa e raised sa 3i over e raised sa 2 minus e raised sa 2 over e raised sa 3i, then all over 2i. Okay, so kung napansin mo ano yung LCD natin dyan, ang LCD natin para dyan, so ang LCD para dyan is e raised sa 2 e raised sa 3i. Okay, so ang gagawin ko na lang, i-multiply ko yung numerator sa denominator na mismo. Para kasi ganun din i-simplify din natin sa ilalim. So para magkaroon lang din siya. Okay, so meaning, ito ang result dito is equal sa, pag multiply natin ito doon, so mangyari, e raised to 3i times e raised to 3i yan. So that is e raised to negative 3. So mangyari ito ay e raised to negative 3 minus e raised sa 4. Kasi e squared times e squared is e raised to 4. All over, syempre yung denominator, yung 2i, i-multiply natin sa e raised sa 2, then e raised sa 3i. So, medyo shortcut yung nangyari. Kasi ang ginawa ko, ito minultiply ko sa kada term. Then sa ilalim din. Okay, so therefore, pwede natin sabihin na ito yung sagot. So, ang nangyari kasi na paghiwalay ko na yung e raised to 2 plus 2i plus 3, tapos na-simplify ko kahit pa paano. Okay, so ngayon, baka nag-concern mo, sir, bakit po may i pa sa denominator? Dito okay lang naman yan. Ayoko nang pahabain pa kasi medyo mahirap din.
sa part natin. Okay, next is cosine negative 3i. So ito yung identity niya sa kabila. So what is cosine negative 3i? So this is equal sa e raised to I times negative 3i plus e raised to negative I times negative 3i all over 2. So I think medyo mas madali ito, no? So that is I times negative 3i is positive 3 kasi mawawala yung negative dahil sa I times I na negative 1. Dito naman negative I times negative 3i, that is negative 3. Ayun yung pinagkaiba nila. So in this case, this is equal sa e raised sa positive 3 plus e raised sa negative 3 all over 2. So get rid lang tayo dun sa negative sign na negative 3 para mas maganda simplify. Although dito pwede mo mas-simplify pa. Pwede naman tanggalin pa dito yung negative. Pero dyan na lang kasi medyo mahaba na eh. Okay, dito gusto ko tanggalin ko lang yung negative. So this is equivalent sa e raised sa 3 plus 1 over e raised sa 3 all over 2. Then ganun ulit, multiply natin yung lahat ng term sa e raised to 3 kasi yun yung ating LCD o yung greatest common factor dyan. Okay, so this is the result will be e raised sa 3 times e raised sa 3, that is e raised to 6. Okay, so that is e raised to 6 kasi dalawa yun. Tama kasi nga e raised to 6 nga, tama. Plus 1 all over 2 e raised sa 3. So therefore, ito yung kanyang sagot. Okay, so ganyan mag-evaluate ng mga sine at cosine ng mga trigonometric function. Ngayon, meron dito also using yung sine z sa cosine z o yung kanilang identity doon sa taas o yung kanilang function, we can derive the other trigonometric function. So unahin ko na si cosecant. Si cosecant kasi galing na kay sine z. Si cosecant z, sulat ko na lang. Si cosecant of z is equal sa 2i all over e raised to iz minus e raised to negative iz. Okay, next si cosecant. Si secant. Si cosecant pala yan, sorry. Si cosecant galing naman doon sa cosine. Okay, so that is 2. So that is 2 all over e raised to iz plus e raised to negative iz. Next is tangent. Paano yung tangent? Tangent is sine over cosine. So probably ito yan. No, kasi ang mangyayari, may i pa sa ilalim to. So probably didikit lang doon. Makakancel lang kasi yung 2 eh. Okay, so yung denominator ito, yung numerator ng cosine. So magkakaroon lang siya ng i. So lagay ko na yung tangent. So tangent natin, tangent of z is equal to e raised to iz minus e raised to negative iz all over, lagay ko dito yung I, multiplied by e raised to iz plus e raised to negative iz. Ayun yung identity niya or yung kanyang function, not identity, sorry, that is function. Okay, next is yung cotangent z. Cotangent z, siyempre reciprocal lang nito. So this is equivalent sa I times e raised to iz plus e raised to negative iz, okay, all over e raised to iz minus e raised to negative iz. Okay, so nakompleto natin 6 trigonometric function ng isang complex variable which is z. Okay, so next is we have useful identities. Ito ay napaka-common. So kung mapapansin mo, ang usual na nilabas ko na identity is yung nag-i-involve na may sine sa cosine. Dito kasi sa complex variable, mas ginagamit si sine sa si cosine, lalo sa application ng complex variable in real life. Mas ginagamit talaga literal siya. Hindi bihira akong makita ng cosecant sa secant, cotangent sa tangent. Actually si tangent nagagamit pa kahit paano. Pero sabi ko nga, mas mas laging lumalabas dito si sine sa si cosine. Okay? So ito na yung negative angle. So that is sine negative z is negative sine z. Cosine negative z is cosine z. Okay? Ito yung Pythagorean theorem or Pythagorean identity, sorry. Yung sine squared z plus cosine squared z is equal to 1.
Ito yung double angle identity. Yung sin 2z is equal to 2 sin z cosine z. Ito yung double identity pag sa cosine. That is cosine 2z is equal to cosine squared z minus sin squared z. And ito yung ating tawag dito. Nakalimutan ko sa tawag sa identity. Basta yung tangent is sin over cosine. Cotangent is cosine over sine. May tawag dyan. Nakalimutan ko lang. Then lastly, ito yung reciprocal identities. Cosecant c is 1 over sin c. Secant c is 1 over cosine c. Okay, so hindi ko masyadong i-elaborate yung mga bagay na yan. Kasi nga, alam niyo naman, familiar naman kayo sa trigonometry pa lang. Actually, sa lahat ng branch of mathematics, almost nagagamit natin yan. Lalo pag may calculus na pinag-uusapan. Okay, so proceed tayo sa pang identity. Okay, so next we have the co-function identities. O sabi ko nga, common lang talaga si sine sa si cosine. So ito lang yung nilagay ko. So pero madami talaga yan, to be honest. So sabi, co-function identity, yung sine of z plus pi over 2 or 90 degrees is equal lang sa cosine z. Ngayon, ito yung isipin mo. Hindi ko lang nilalagay. Pwedeng maging cosine to tas sine yan. Pwedeng magbaliktad. Okay, another thing na combination, pwedeng tangent, cotangent. Pwedeng cotangent, tangent. Another, pwedeng secant, cosecant. Cosecant, secant. Ayun lang yun. So, alam yun, ulitin ko lang ha. Hindi, lagay ko lang kasi sila yung mas common or mas useful para sa atin dito sa complex analysis. So, kung maaring kailangan mo ibang identity someday or sa mga ibang problem set, sulat mo na lang din yun or ilagay mo na lang din. Next identity is ito. If we have sin z minus pi over 2, that is equal sa negative cosine z. Okay, ngayon, ano ba ibig sabihin itong co-function identities na yan? Ang ibig sabihin lang yan, yung angle sa loob ng sine saka angle sa loob ng cosine, pag pinag-add ko, sila ay equal lagi sa 90 degree. So, there are complementary angle. Okay? So, mamaya magagamit natin yung identity niyan. Okay, next is we have the periodic identities. So, ito naman siya parang sa coterminal. So, iba, nyari yung angle. Mag-add ka ng 360, babalik lang siya. May coterminal angle yun. So, itong parang periodic identities natin. Okay, so sin z is equal to 2 pi. So, sin z plus 2 pi is sin z lang. Cosine z plus 2 pi is cosine z lang. Kasi isang ikot lang din naman yun eh. Okay, kunyari, nasa quadrant 1 siya, ikot mo na din, quadrant 1 pa rin siya. Isang complete revolution yun. Okay, next is yung sin z plus pi. So, ito ay isang half revolution, reflex angle lang or straight angle lang siya mismo. Tama na. Straight angle lang yung dinagdag, meaning 180. So, sin z plus pi is that negative sin z. Okay, so ano nangyari? Kung nasa quadrant 1, gagalaw ka lang. Magpupunta ka baka possible. Kailan ba negative yung mga sin z? I don't know. Basta may ganong angle. Ito yung mangyayari. Basta angle pala pinag-uusapan dito. Next, if we have cosine z plus pi, that is negative cosine z. So, malay nyo maging useful yan something. Okay, so let's have further example. So, ang gagamitin ko dito para ma-prove is hindi identity. Kasi nga identity na siya eh. Okay, so nakita ko, sinulat ko yan last time. So, ang gagamitin natin is yung function mismo ng cosine sa sine. Yung function na nakaderive na may Euler identity sa loob or Euler formula sa loob. Okay, so sa number 1, prove that cosine 2z is equal to cosine squared z minus sine squared z. So, ano ba ang ginagawa nyo pag trigonometry? Dati, pag proving identities. Usually, magpupunta ka dun sa part na mas mahirap. Okay? Usually, magpupunta ka dun sa part na mas complex. Tapos, isi-simplify mo siya mapunta dun sa kabila. Kahit sa punda, ganun yung ginagawa nyo. Punta ka dun sa mas marami na variable or mas maraming proposition. I-simplify mo yun. Gamit ka ng mga rules din. Magagawa mo yun. So, similar din dito. Okay? So, start tayo dito sa right hand side. So, ito yung proof. So, consider si right hand side. Okay? So, that is si cosine squared z minus sine squared z. This is equal. So, lagay natin ang identity ni cosine. So, si cosine, ang identity niya is, lagay ka lang dito, e raised to iz plus e raised to negative iz all over 2. Then, naka-raise sa 2. Kasi nga, square of cosine eh. Minus, this is e raised to iz. Tama. Then, minus, e raised to negative iz all over 2i raised sa 2. Okay, so, sa konting algebraic manipulation lang. So,
Sa taas is binomial, square ng binomial, square din ng binomial yung kabila. Then, syempre, square din natin yung denominator. So, that is equal sa, write ko na lang to. Sa taas, that is e raised to iz or e raised sa 2i z. Kasi i-square ko dalawang beses. Then, plus 2i plus 2 e raised to iz e raised to negative iz. Okay, then plus e raised to negative 2i. No, this is negative 2i z all over 4. Yan ay para dun pa lang sa una. Okay, minus yung isa. Nakilagyan ko na ng parenthesis muna. So this is similar e raised to 2iz minus 2 e raised to iz e raised to negative iz plus e raised to negative 2 iz all over 2i raised to 2 is negative 4. Okay, so this is negative 4. So, ang pwede kong gawin, yung negative na yun, dalhin ko na dito para maging positive. Okay, so meaning, pwede ko na i-drop na lang si mismong grouping symbol. Kasi nga, yung negative, i-multiply ko na dyan para maging positive. So, pwede ko na tanggalin si grouping symbol since similar naman sila ng denominator. So, proceed tayo dito. This is equivalent sa e raised to 2iz. Tapos itong part na to, pansinin nyo, yung e raised to iz times e raised to negative iz, that is e raised to 0. E raised to 0 is 1. Okay, so that is 2 times 1, that is 2. So this is plus 2 plus e raised to negative 2 iz. Ayun yung para sa una. Next, ito yung para sa kabila. Since the drop ko na yung minus sign, magiging positive na lang siya. So magiging plus na siya. Then e raised to 2 iz pa rin. Tama. Then sa ilalim, dito sa ilalim natin ay sunod, sorry, that is negative 2 tapos plus e raised to negative 2 iz all over 4. Okay, then add natin yung mga similar na variable. So this is 2 e raised to 2 iz kasi dalawa sila. Okay, then plus 2 e raised to negative 2 iz. Ngayon, nasa na si 2? Si 2 saka negative 2 cancel. Okay? Then, all over 4. Next, obviously, masisimplify siya. No? Makakancel yung 2. Tapos, magiging 2 na lang yung 4 sa ilalim. So, this is equivalent sa e raised to 2 iz. Okay? Plus e raised to negative 2 iz all over 2. Which is, this is equal sa cosine 2z. No, kasi hiwalay ko lang yung i yun eh. Okay, so therefore, this is done. Ayun siya. So, napaka-useful itong part na yun. Okay, next is number 2. Find c so that sine 2z plus 3 is equal to cosine negative 5z plus 2. So, meaning, para masabi kong co-function sila, nakalimutan ko sabihin. Find c so that sine z, 2z, sine 2z plus 3 is equal to cosine negative 5z plus 2c is cofunction or cofunction. So, nakalimutan ko silagay dun sa tanong. Okay, dapat cofunction. Okay, so ngayon, ano ba ibig sabihin ng cofunction? Ang sabi ng cofunction, pag cofunction sila, meaning yung angle ng sine plus angle ng cosine is equal to 90 degrees or pi over 2. Okay, so this is the solution. So, this is equal sa 2z plus 3 plus isang angle negative 5z plus 2 is equal to pi over 2. So pi over 2 nang gamitin natin kasi yun yung dinefine ko. So pag dinrop ko yung grouping symbol or pag tinanggal ko yung grouping symbol, then nag-combine like terms tayo. This is negative 3z plus 5 is equal to 5 pi over 2. Okay, then this is equal to negative 3z is equal to pi over 2 minus 5. Okay, then syempre simplify muna natin yung kabila, yung right side. This is negative 3z is equal to pi minus 10 over 2. Then divide both side by negative 3 or multiply both side by negative 1/3. So this is z is equal to pi
minus 10 over 2 times negative 3 is negative 6. So, ang pwedeng sagot is 10 minus pi over 6. Okay, so therefore, ito yung value ng z. Okay, so ulit, nakalimutan ko lagay ng cofunction. So, that sin z are cofunction. Yun dapat talaga yung tanong dyan. Okay, so iba pag periodic. So pag sinabi periodic, dapat equal naman sila sa 360. So yung sum nila is 360. Tapos pero pa isa nakalimutan ko pag supplementary, yung 180 yung sum. Hindi ko na maalala paano yung gagawin. Hindi ko na alam anong tawag sa identities na yun. So once na ma-encounter natin siguro, try din natin. Okay, so for number 3, prove the following. So for letter A, cos iy is equal to hyperbolic cosine of y. Sin iy is equal to I times hyperbolic sine of y. Okay, so ngayon, gagawin ko, since hindi ko pa naman dinidefine si hyperbolic cosine, since sa next video pa naman talaga siya, dito yung hyperbolic sine, ang gagawin ko na lang, pupunta lang muna tayo dyan. Okay, so, parang konting introduce, ano yung itsura nila, ano sila. Okay, so mag-i-start tayo syempre dito sa trigonometric lang. Okay, so we consider for letter A. So ito yung proof. Okay, so consider that si cosine iy. So, saan equivalent si cosine iy? So, pag ginawa natin, that is e raised sa I times iy. Kasi yun yung angle plus e raised sa negative I times iy. All over 2. Okay, next is, ito ay equal sa e raised sa negative y. Kasi I times I is negative 1. So, that is negative y. Then, negative I times I is positive 1. So, that is plus e raised sa positive y all over 2. Next, arrange ko lang. This is e raised sa y. Tas e raised sa negative y all over 2. Then, ito yung cos o yung hyperbolic cosine. So, ito yung hyperbolic cosine of y. So, may kita niyo naman to sa next natin. Sa ating next video. Okay, yan yung equivalent form niya. Yung hyperbolic cosine of y is equivalent sa ganyan. Walang I na nag-exist. Okay, so next is for letter B. So ito yung proof. Yung letter B. So ulit consider natin si sin iy, no? Si sin iy. Sin iy is equivalent sa I times iy. Minus e raised sa negative I iy all over 2i. Okay, next is siyempre simplify natin sa taas. So this is equivalent sa e raised sa negative y minus e raised sa positive y all over 2i. Okay, ngayon, magmumultiply tayo ng I over I kasi gusto ko tanggalin yung I. Sa hyperbolic sine kasi wala siyang I sa ilalim. Sa hyperbolic function wala silang I na included. So ang gagawin ko, magmumultiply ako ng I over I dito. So I over I para mawala to. Okay, so ano mangyari? Pag multiply natin yan, that is equivalent sa I dito, tapos e raised to negative I y minus e raised to y all over negative 2. Kasi 2i times I is negative 2. Is 2i squared, which is negative 2. Ngayon, yung negative na yun, ipapasok ko sa loob nun, yung parenthesis. So, meaning, multiply ko sa negative to, multiply ko sa negative to para maging positive. So, therefore, this is equal sa I multiplied by, yung negative e raised to y, magiging positive yan, unahin ko na, minus e raised to negative y all over 2. Which mean, ito yung ating hyperbolic sine. So, this is equal sa, merong I dito, tas ito yung hyperbolic sine of y, which is done. Okay? So, ulit, inintroduce ko lang muna sa hyperbolic cosine saka sa hyperbolic sine sa video na to. So, let's have another identity, the sum and difference identities. Okay, so let z and w be element ng complex number. Then we have this sign ng z plus or minus w. So ano lang ibig sabihin ng plus or minus? Pag gusto mo sign ng z plus w, yung sign is plus. Pag gusto mo minus, yung sign is minus. Dito naman sa cosine, pag plus yung sagot mo, minus yung una. Pag minus yung ginawa mo, that is plus. Ayun lang. So familiar naman kayo dyan, nag-iba lang talaga ng letter.
So, A and B kasi gamit dati sa ating sum and difference ng identity. Okay, so let us consider this. So, let z is equal to x plus iy. So, consider natin si sin z. Okay, so proceed tayo sa sin z. So, ano si sin z? Si sin z, this is equivalent sa sin ng x plus iy. Tama? Next, i-apply natin yung identity sa taas. So, that is sin ng x plus i. So, that is sin cos plus cosine. No, sin cos cosine. So, that's plus. So, this is equivalent sa sin cos, no? That is sin x cos iy plus cosine x then sin iy. Okay, next. Doon sa ating last time or yung last na pinrove, naalala nyo, si cosine iy ay equivalent kay cos or kay hyperbolic cosine of y. Si sin iy equivalent kay I sin y. Okay, so meaning palitan natin itong part na to. So this is equivalent sa sin x. Tapos ito ay cos of y plus cosine x. Tapos this is multiplied by I tapos sinh of y. Okay, therefore, ano nangyari? So, from one valued variable, naging two valued function na siya. So, anong nangyari? Ito ay naging sin x cos of y plus I cosine x sinh of y. So, masanay kasi ako nabasahin siya na sinh. Ito yung equivalent niya. Okay, next is ito sa cosine. So, sa cosine, this is equivalent sa cosine ng x plus iy. So, since cosine is plus, magiging minus doon. So, no? Cosine ng plus, minus yung result. So, cos sin. So, ito ay cos sin. So, this is cosine x cosine iy minus sin x tapos sin ng iy. Excuse me. Okay, next. Siyempre, apply natin identity nito saka identity na yung na-prove natin. So, this is cosine of x tas cos of y. Okay, minus. Lagay ko na yung i dito. Yung sin of x tapos sinh of y. So, therefore, ito yung equivalent niya. Nagkaroon ng minus sa ilalim. Okay, so napaka-useful nito, lalo sa pag-solve ng equation. Kasi mag-solve tayo ng equation dito involving yung trigonometric. So magugulat ka, sir, anong ginawa mo? Okay, so let's have another. So, ano naman yung derivative ng trigonometric function? So, similar lang naman siya sa other real number, yung derivative ng mga cosine, ng mga real number, ng cosine, ng sine function, ng tangent, ng cotangent, ng secant, sa cosecant. Similar din naman sa ating real number, yung mga derivative. So, familiar naman na kayo dyan. Okay, so ang gagawin na lang ni sir is magdi-derive ako ng isa dyan. So, for example, ang di-derive na sir, una is, pipili ako. Pipiliin ko yung pinakamahirap. Si 1. Okay, so piliin ko si 1. Derive natin yung 1. Okay, so for number 1, the derivative with respect sa z ng cosine c. Okay, so this is equal. So, nalagay, this is equal sa derivative with respect sa z. Apply natin yung cosine function. This is e raised to z plus e raised to negative iz. May i pala, no, sorry. Iz all over 2. Okay, then, syempre, yung constant, pwede ko ilabas yun under the derivative. So, this is 1/2. So, this is 1/2. Then, the derivative with respect sa z ng e raised to iz plus e raised to negative iz. Okay, next is apply natin yung derivative. This is 1/2 multiplied by derivative ng e raised to iz with respect sa z. So, ang constant dyan is si I. So, bababa lang si I. That is I e raised to iz minus I e raised to negative iz. Okay, so kung mapansin mo, lalabas ko yung I na yan. Factor out natin yung I. So, this is equal sa I
over 2. Tama? Then this is e raised to iz minus I e raised to negative iz. Wala na tong I, sorry. Next, ang concern natin, paano mawawala yung I na yan? Tama? So kasi dapat ang mangyari magkaroon ng I sa ilalim eh. Ayun yung concern eh. So katulad ng ginawa ko kanina, 'di ba? Ang ginawa ko sa last example, yung nasa ilalim na I, nagmultiply ako ng I para mapunta siya sa taas. So ngayon ang gagawin ko, magmultiply ako ng I over I para mapunta siya sa ilalim. So magmultiply ako ng I over I. Okay? So pag nagmultiply ako ng I over I, magiging negative 1 na lang 'yon. Ito ay magiging negative 1, tapos sa ilalim magiging 2i. Tapos ito pa rin ay copy e raised to iz minus e raised to negative iz. Okay, then arrange lang natin konti. This is equal sa negative group ko lang e raised to iz minus e raised to negative iz all over 2i. Okay, which is equal sa negative sine of z. Okay, so at least nakuha ni sir yung derivative niya. Okay, next is kunin ko pa ulit, hanap ako at mahirap. Sino mahirap dyan? Siyempre ayoko dito yung 4 kasi kayo yan eh. Akin to yung 2. Sorry, akin yung 2. Sa inyo na yung 3, 4, 5. So for number 2, the derivative with respect sa z ng sin c. So by trigonometric function, this is equivalent sa derivative with respect sa z ng e raised to iz minus e raised to negative iz all over 2i. So ganun ulit, labas natin yung 2i. So that is 1 half 2i. Then we need to get the derivative with respect sa z ng e raised to iz minus e raised to negative iz. Okay, next, get the derivative. So this is equivalent sa 1 over 2i multiplied by I e raised to iz. Then negative I times I, negative is positive, so this is plus I e raised to negative iz. So pag dinifferentiate kasi yun. Okay, next is factor out natin yung I na yun. So this is equal sa I over 2i. Then this is e raised to iz plus e raised to negative iz. Obviously cancel si I, then arrange na lang natin konti. So this is equal sa e raised to iz plus e raised to negative iz all over 2, which is equal sa, ito yung cosine, which is equal sa cosine of c. Okay, so napakadali niya. Siyempre kayo na bahala dun sa 4. Okay, so let's have remarks for this video. So the modulus of sine z raised to 2 is equal to square of sine x plus square of hyperbolic sine of y. Then square of modulus of cosine z, or modulus of cosine z square, is equal to square of cosine x plus square of hyperbolic sine of y. Okay, then next is sin c. So yung z na yan, pwedeng arbitrary yan, hindi lang lagi complex number yan. So sabi nga, kung yung sin z is equal to 0, that is if and only z is equal to n pi, or n element of integers. Also, if yung cosine z, kunyari cosine x is equal to 0, that is x is equal to n pi over 2 plus n pi for n element of integers. So napaka-importante yan. Mamaya gagamitin natin sa pag-solve ng values ng equation. Okay? So before tayo magpunta doon sa equation, sinasabi ko application ng 3 and 4 na yan. Let's have, ito by the way, yung 1 and 2 na yan is parang identity na rin yan. So tandaan mo yan, magagamit natin somewhere sa maximum modulus theorem, I think, dun siya. Okay, so let's verify the modulus of cosine iz is equal to cosine, modulus of cosine iz is equal to cosine of, not modulus, I think nagkamali ako, conjugate of cosine iz is equal to cosine of conjugate of iz. Ay, nakakalito na rin talaga. Okay, so since verification hindi naman kailangan i-prove, gagawin ko na magkaibang kulay. I think dito tayo sa cosine una. Tayo sa cosine
iz, tapos conjugate. Lito ako sa word ng modulus. Okay, then this is equal sa, note that this is cosine of I times x plus iy. Tapos conjugate. Okay, then simplify pa natin sa loob. This is cosine of ix, no? Magiging ix minus y. Tapos conjugate. Kasi multiply ko yung i sa loob. Then apply natin dyan yung ating sum and difference na identity sa cosine. Para pag cosine, that is pag minus, no? So that is cos minus sin. Pag minus, that is cos plus sin. Pag minus daw, that is cos plus sin. So this is equal sa cosine of ix plus cosine of y. Tapos ito plus. Tapos sin. So this is sine of ix. Tapos sine of y. Tapos huwag kalimutan si conjugate. Next is ano yung cosine ix? So siya ay similar kay cos x. So this is equivalent sa cos of x plus cos of y. Then this is plus, nito ay magiging I sin of x tapos sin of y. Then huwag kalimutan si conjugate. After ng conjugate natin, syempre yung imaginary part ay mag-negative. So this is equivalent sa cos of x then cos of y minus I sin or sin of x tapos sin of y. So ito yung value. Okay, ngayon check natin kung equal siya dun sa cosine ng conjugate ng iz. So ito naman si cosine tapos iz then yung conjugate. So anong gagawin dyan? Siyempre, unang gagawin dyan, this is cosine ng I times x plus iy. Next is, siyempre, ang gagawin, simplify mo natin loob. This is cosine ng xi or ix minus y. Okay, tapos conjugate. Okay, so ang mangyari, pag in-apply natin conjugate yan, yung xi yung magiging negative. So this is simply equal sa cosine of, so negative ix na lang minus iy. Okay, ngayon kaya natin ma-verify ko ito yan. Okay, so by the way, pwede ko ilabas yung negative, no? Kung alam kong aware kayo, no? Pag nilabas ko yung negative, this is only equal, kunyari ginawa kong ganito, this is cosine ng negative of ix plus y. Tapos yung negative na yan, mawawala lang yan, madi-disregard. So parang magiging result, this is cosine ng ix plus y. Okay, so yan na yung need natin i-solve, i-compute. Okay, kailangan kasi maging ganyan yung itsura. So that is equivalent sa cosine ix. Tapos sunod is cosine y. Okay, then plus. So since plus siya, kung napansin nyo, since plus siya, minus yung lalabas dito. So this is minus sin ix, then sin y. Next, yung cosine ix is cos of x. Tapos ito ay sin of x. So this is equivalent sa cos of x cosine of y minus may i na dito, tas sin ng x, then sin of y. Okay, which is parehas doon. O tama naman, equal silang dalawa. Parehas. So therefore equal sila. Tama yan. Verify for all z. Okay, ngayon ito na yung medyo hard part dito sa ating video. So sabi, find all the roots of the equation
sin z is equal to cos of 4. So, ito yung magiging kakaiba sa part natin. Yan. Ito yung gagawin natin para masolve yan. So, ang unang gagawin natin, kunin natin yung equivalent ni sin z in terms of ganito, yung ganitong lumabas, yung mga ganyan, no? So, dapat mapalitan natin yung z ng x plus iy. So, ang gagawin ko, let ko dito, let ko na x plus iy is equal to z. Baliktad. Okay, so this is equivalent sa sin ng x plus iy is equal to cos of 4. Next, may equivalent tayo nito. Hindi ko na isosolve kasi nagawa naman na natin. Okay, so sin ng x plus iy, I think ito siya. Yun. Sin ng x plus iy, ito. Sin x cosine y plus I cosine sin y. Okay, so write ko na yun, ha. So this is sin x. So this is equivalent sa sin x cos of y plus I cosine of x sinh of y, which is equal sa cos of 4. Okay, ngayon pansinin natin, ha. Ito is complex. Complex din naman to be honest. Kasi sabi ko naman lahat ng real number complex eh. Okay, pero ito yung medyo kakaiba dito. Itong part na to yung real part. Tama? So, itong part yung real part. Ito yung imaginary part. So, ngayon dito, kung napansin mo, sa right hand side, siya ay pure real. Kasi walang I na nag-exist. So, okay, nagagawin ko, maglalagay ako dito ng plus 0i. Okay, so para lang maintindihan nyo. Ngayon, ang technique dito, after mo ma-express na ganyan, i-equate mo yung real part sa real part, imaginary part sa imaginary part. So, una, pag na-equate ako, so this is sinh. So, yung first equation, this is sin x cos of y is equal to cos of 4. Tama? Next is for equation number 2. So, for equation number 2, we have cosine x tapos sinh of y, which is equal sa 0. Okay, so ngayon dito tayo mag-set ng value. So magle-let tayo dito ng value. Kumbaga trial and error yung pag-let ng value. Okay, ngayon i-consider ko si y. Si y kasi yung medyo kakaiba dito eh. Ngayon, if yung y 0, ito yung una kong condition, if y, hindi nagsusulat ng maayos. If y is equal to 0, pansin niyo ano yung mangyayari. Sir, if y is equal to 0, ito pong part na to, anong lalabas dito? Ito 1, no? Yung cos of 0, kasi magiging 0 yun eh. Ano yung cos of 0 na yun? Yung cos of 0, yung cos of 0 is equivalent sa e raised sa 0 plus e raised sa negative 0 all over 2, which is equal sa 1. Tama? Kasi ganyan mangyari dyan eh. Okay, ngayon. So, ibig sabihin, yung equation 2, magre-reduce. Ano mangyari? If y is 0, if y is 0, ang magiging reduce na equation 2, ito lang, lagay ko na lang dito. Ang equation 2 natin, magiging ganito. Mag-yield siya as sin x na lang is equal to cos of 4. Okay. Ngayon, ito yung isang part na medyo magugulat ka. Ito parang kumbaga, walang value or walang angle x na kung saan pag sin x ko equivalent kay cos 4. Bakit? Ano ba si cosine? Si cos 4. So ikakalkyo. Ay, wala pa hyperbolic. Ikakalkyo ko siya by means of e raised to something para makita nyo rin. Hindi ko makita yung calcu. Ay, nako. Wait. Ay, sorry, di ko makita yung calculator ko. Yun, nakita ko na. Okay, so ulit ko lang Yung cosine 4, that is e raised to 4, no? So that is e. So ano yung e? E raised sa 4. Tama? Then that is minus e raised sa, raised sa negative 4.
all over 2. Okay, check ko what is cos 4? That is 27, 2.8 something. Okay, ngayon, meron tayong sinasabi sa sin x. Yung value ng sin x, note na alam nyo lagay ko lang, yung cos 4, yung cos natin na 4 is equivalent sa 27.29. Assuming na ganyan. So, ano nangyari? So, ang lumabas, that is sin x is equal to 27.29. Ayan yung nangyari Ngayon, note na ang sabi ng trigonometry nyo, si negative 1 is less than or equal sa sin x. Less than or equal sa 1. Diyan lang nag-range yung value ng sin. Never siyang lalagpas sa negative 1 saka sa 1. In between lang siya dyan. So, ibig sabihin, pag if y is equal to 0, walang solution. Equation 1. Yun lang yung ibig sabihin ko doon. Okay, ulitin ko na. If y is equal to 0, walang solution si equation 1. Okay, ngayon, tanggalin na natin yung part na y is equal to 0. Dito tayo sa totoong solution. Ngayon, if y is not equal to 0, so hindi natin alam kung ano yung value niya. Diba, Nes? Pwedeng negative, pwedeng positive. Pero, ito yung mangyayari. Sa equation 2, tingnan nyo. If y is not equal to 0, ibig sabihin, yung sinh of y, yung sinh of y na hindi equal sa 0, hindi never mag-0 yan. So, ibig sabihin, sino yung 0? Sa kanan ng dalawa. Ulitin ko lang If si y is not equal to 0, yung sinh of y 0, yung sinh of y 0, yung sinh of y is not equal to 0 yan. Never mag-equal to 0 yan. So, by equation 2, sino yung 0 sa kanilang dalawa? Kasi nga, ang product daw nila 0 So, sino ang 0 sa kanila? So by equation 2, it shows na si cosine x lang yung dapat equal sa 0. Kasi nga, non-0 siya Yan ang nangyari. Ngayon, since si cosine x equal to 0, pwede natin puntahan to. Ano sabi? If si cosine z is equal to 0, pwede kong gamitin to. Meaning that is pi over 2 plus n pi. This is if and only if this implies na si x is equal to pi over 2 plus n pi for n element of integers. So may value na tayo na x. Okay? So ngayon, hinahanap natin si y na lang. Okay? Kasi si y na hindi natin makita So ngayon, saan natin gagamitin yan? Yan. Ito yung sunod na value natin. Aware na ako na si cosine x 0. Okay? So, punta tayo kay equation 1. Check tayo ng possible makukuha natin sagot. Okay, so balik ako Ngayon, ang mangyari, 'di ba? X is equal to pi over 2 n pi. Ito yung sin x. Okay? Si x daw, pi over 2 plus n pi. So, ito ibig sabihin niyan. So, ang mangyari, si sin ng pi over 2 plus n pi, saan siya lagi equivalent? For n element of integers. Sir, ang sure ako, lagi po yung 90 degrees. So, it's either 90 degrees or negative 90 degrees yung sagot dyan. So, possible ang sagot dyan, kung sine ng 90 degrees or sine of negative 90 degrees, sine ng negative 90 degrees. Yung kasi sure ko dyan n pa yung dinadagdag ko, kumbaga, isang almost complete, kumbaga, punta dito sa 90 degrees, bababa dun sa 270, pupunta sa 90 degrees, bababa sa 270 degrees. Ganun yung ikot niyan. Okay, for n element ng integers. Ngayon, may dalawang klaseng value lalabas yan. So, tingnan nyo yung lalabas. So, what if baka ito siya? Negative 1 raised to n. Tama, no? Kasi, for n is equal to add. So, kunyari, for n is even, ano siya? For n is even, so this is even, magiging 2 yan. So, complete revolution. So, from 90 degrees, lagi siyang 1. For n is even, lagi siyang 1. For n is odd, lagi siyang negative 1. So, ito mangyari If n is even, this is always 1. If n is odd, this is always negative 1. Ngayon, pansinin mo doon sa kabila. So, aware ka na yung sin x na to, mapapalitan ko na. Ito ay magiging negative 1 raised to n, pinalitan ko lang, then cos of y is equal to cos of 4. Kasi yun na hinahanap natin Ngayon, syempre, bawal tayong magkaroon ng negative to. I-disregard natin na si n is odd. So, dapat, lagi lang siya solve na dapat lagi lang siyang even. Kasi, bakit? Pag nag-add siya, negative to. So, ibig sabihin, lalo tayo hindi makakahanap ng value na kung saan equal sila sa negative. Okay? Kasi nga, wala namang identity dun sa ating, kung naaalala nyo, dun sa ibang unang discuss sa identities natin, hanapin ko lang din.
nilagay ko sa identity, hindi ko makita, ayun, hindi ko pa nalagay, wala pa pala sa identity ng singe. Ngayon ang mangyayari kasi, diba, ito, since pag n is even, ngayon if n is even, ano result nito? Ang result nito, this implies that this is cos of y is equal to cos of 4. Yan, ano ibig sabihin yan? Ano value ng y pag ganyan? Tama, ulitin ko lang, if n is even, yun yung kunin natin. Kasi kung negative yan, never mag-equal yung dalawang yan. So ngayon, if n is even, equal yan, cos y is equal to cos 4. So ano ibig sabihin? Y, so this implies that y is equal to, anong value ng y? Sir, that is positive and negative 4. Sir, bakit positive and negative 4? Check mo check mo si cosine negative 4, si cosine negative 4, saka si cosine positive 4. So, check mo din sa next natin na identity pagdating sa hyperbolic. So, this means that si y is positive and negative 4. Okay, so ngayon, ano yung solution yan? Sorry, hindi ko na naayos. Ito ko na nalagay, singit ko na dito. Since x is yun, so, ano yung solution niya? So, sabi, yung roots niya is z, which is equal sa pi over 2 plus n pi. Okay, yan yung x. Plus, so group ko lang yan, plus or minus 4i. Bakit may i, sir? Kasi yung roots natin is always complex number na z. So that is x plus or minus, kasi plus or minus yun, that is 4 times yi, then 4n element of integers. So yan lahat yung roots ng ating equation. Okay, so don't worry, dun sa mga next video natin, meron pa tayo ulit example ng ganyan yung process. So ang ginawa ko lang, ito lagi talagang ganyan nangyayari. So yung y itatry ko na 0, yung y is not equal to 0, tapos i-compare ko yung nangyayari. Sorry kung tumagos dito, dapat talaga dun siya. Okay, so thank you for watching. Sana hoping na sumunod ka pa dun sa atin next video natin.